channeling your energy. Virgo, bago mo i-scroll ang video na to, pakiramdam mo muna ang isang bagay. May pakiramdam ka ba nitong mga nakaraang linggo na parang may gusto nang matapos sa buhay mo? Pero paulit-ulit kang ibinabalik ng tadhana sa parehong sitwasyon. Parang kahit anong gawin mo, may taong bumabalik, may problema ring bumabalik, may alaalang ayaw kang pakawalan. Kung oo, pakiramdam ko hindi aksidente na napunta ka sa reading na to dahil may isang mensahe na pilit nang kumakatok sa buhay mo ngayong July 2026 at maaring ito na ang buwan na tuluyan mong mauunawaan kung bakit hindi agad isinara ng universe ang isang chapter ng buhay mo. Kaya kung ikaw ay Virgo, Sun, Moon, or Rising, malugod kitang tinatanggap. Kung ang reading na ito ay nag-resonate sa'yo, kunin mo ang mensahe. Kung hindi, hayaan mo itong lumipad at maaring para ito sa iba. Ako nga pala si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, anyayahan muna natin ang ating guardian angels, spirit guides, mga ninuno na nagmamahal sa atin at ang pinakamataas na liwanag naway maging malinaw, mapayapa at puno ng gabay ang ating reading. At isang paalala lamang, hindi po ako kailanman nagme-message ng una. Kung may gumagamit ng aking larawan o pangalan at sila ang unang mag-message sa inyo, maging maingat po tayo. Lagi po kayong unang mag-message sa official accounts ko. Ngayon, simulan na natin. Ang pinakamalakas na energy na humawak sa buong reading na to ay ang High Priestess. Ito ang puso ng buong mensahe. Virgo, napakatahimik ng energy na to. Hindi ito energy ng ingay. Hindi ito energy ng away. Hindi ito energy ng pagmamadali. Ito ang energy ng isang taong marami ng alam. Pero pinipiling manahimik. Pakiramdam ko may isang sekreto kang matagal nang itinatago. Hindi ito kailangang love life. Hindi rin kailangang problema. Pero may bagay kang hindi sinasabi kahit sa pinakamalapit mong tao. Bakit? Dahil natuto ka ng hindi lahat ay dapat ipaliwanag. At alam mo, yan ang pinakamalaking pagbabago mo ngayong taon. Noon, kapag may hindi makaintindi sa'yo, pinipilit mong ipaliwanag ang sarili mo. Ngayon, hindi na. Kapag ayaw nilang maniwala, bahala sila. Kapag mali ang tingin nila, hindi mo na yon dinadala. At gusto kong sabihin to sa'yo, iyan ang tunay na spiritual growth. Hindi dahil naging malamig ka, kundi dahil natutunan mong hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Pero may isa pa akong napansin, Virgo, may isang tao rito na sobrang lakas ng intuition. Bago pa mangyari ang isang sitwasyon, nararamdaman mo na kapag may nagsisinungaling, parang may bumubulong na agad sa isip mo. Kapag may taong hindi maganda ang intensyon, hindi ka mapakali. At nitong July, mas lalakas pa ang kakayahang yon. Huwag mo itong baliwalain, hindi ito paranoia. Hindi rin ito pagiging judgmental. Mas pakiramdam ko, ito ang paraan ng divine para ilayo ka sa mga maling tao. Virgo, hindi ito buwan ng simula, hindi rin ito buwan ng katapusan. Ito ang buwan ng pagising. May mga Virgo kasi na ilang buwan nang nabubuhay sa routine, gigising, magtatrabaho, uuwi, matutulog, paulit-ulit. Parang gumagalaw ang katawan pero ang puso matagal nang pagod. At ngayong July, may mangyayaring gigising sa'yo. Hindi ko nakikita itong trahedya, mas parang realization. May maririnig kang balita, may makikita kang post, may isang pag-uusap, may simpleng pangyayari na bigla kang mapapahinto at sasabihin mo sa sarili mo, ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko?
pakiramdam ko, marami sa inyo ang magbabago ng direksyon. Hindi dahil napilitan, kundi dahil ngayon mo lang nakita ang katotohanan. Ngayon naman, tingnan natin ang symbolic health energy. Paalala lamang, hindi ito diagnosis at hindi ito kapalit ng payo ng doktor. Layunin lamang nitong hikayatin kang alagaan ang sarili at magpatingin kung may sintomas o alalahanin. Virgo, ang unang lumabas na bahagi ng katawan ay ang bituka at sikmura. Kapag emotional kang napapagod, dito agad sumasalamin. May mga Virgo rito na madaling mawala ng gana kapag stress. May iba naman, kapag sobrang iniisip ang problema, biglang-biglang sumasakit ang tiyan. Pangalawa, lumalabas ang energy ng lower back at balakang. Parang matagal kang nakaupo o kaya naman matagal kang may pasa na responsibility. Hindi lang physical, pati emotional. Kung maaari, maglaan ng oras sa stretching, maglakad at huwag hayaang puro trabaho ang inuuna. May lumalabas din na energy sa paa, lalo na sa talampakan. Napansin ko parang kulang ka sa grounding. Ang isip mo ay laging nasa bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na problema. Pero nakakalimutan mong mabuhay sa kasalukuyan. Minsan hindi mo kailangang kontrolin ng lahat. May mga bagay na kusa ring aayos. Virgo, ito ang pinakamalakas na mensahe ng reading. May isang bagay kang pilit na binubuhay na matagal nang gustong umalis sa buhay mo. Maaring tao, maaring trabaho, maaring pangarap, maaring relasyon, maaring friendship. Hindi dahil masama yun, kundi dahil tapos na ang purpose nito. Pero ikaw, ayaw mo pang bumitaw dahil iniisip mo, sayang ang panahon, sayang ang effort, sayang ang pagmamahal. Pero Virgo, mas sayang kung patuloy mong gugugulin ang natitirang oras mo sa bagay na hindi na lumalago. At alam mo kung bakit mahirap para sa'yo ang July? Hindi dahil kulang ang blessing, kundi dahil hinihingi sa'yo ng universe na magdesisyon. At ang Virgo, kapag emosyon ang involved, napakahirap pumili. May isa pa akong nakikita, may isang tao na babalik sa buhay mo. Hindi ko agad masabing para sa pag-ibig, maaring dating kaibigan, dating katrabaho, dating business partner, dating kakilala. Pero hindi siya babalik para sirain ka ha. Babalik siya para tapusin ang isang usaping matagal nang nakabukas at dito mo mararamdaman na hindi lahat ng pagbabalik ay para magsimula ulit. May mga pagbabalik na para tuluyan ng makapagpaalam. Virgo, habang papalapit ang katapusan ng July, mas magiging malinaw ang lahat. Hindi dahil sasabihin sa'yo ng ibang tao ang sagot, kundi dahil sa wakas, makikinig ka na sa sarili mong intuition at iyon ang tunay na simula ng pagbabago. Virgo, habang tumatagal ang reading, mas lalo kong naiintindihan kung bakit ganito kabigat ang energy mo ngayong July. Hindi ito buwan na puro pagkawala. Mas nakikita ko itong buwan ng paglilinis ng buhay mo. Parang may malaking general cleaning ang universe. Hindi lang sa bahay, hindi lang sa trabaho, kundi pati sa puso. May mga taong kusa ng lalayo, may mga plano na kusa ng mawawala at sa una, may isip mong malas ito. Pero kapag dumating ang Agosto, naiintindihan mo kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng yon. At Virgo, kung ikaw ay may asawa, napapansin kong may isang responsibility na matagal ninyong pinapasan. Hindi ito tungkol sa hiwalayan, hindi rin ito tungkol sa third party. Mas nakikita ko rito ang pagod sa bills, pagod sa responsibility, pagod sa pagiging matatag. Pakiramdam ko may isang usapin tungkol sa pera o pamilya ang matagal nang hindi ninyo na pag-uusapan ng maayos. Pareho kayong mabait,
Pareho kayong nagmamahalan pero pareho rin kayong pagod. At kapag parehong pagod ang dalawang tao, nagiging tahimik ang relasyon. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil pareho na lang gustong magpahinga. At ngayong July, may isang gabi na magkakaroon kayo ng seryosong usapan. Huwag mong katakutan yun dahil pagkatapos ng usapang yun, mas magiging magaan ang samahan ninyo. May ilan ding Virgo couples ang makakagawa ng bagong plano, paglipat ng bahay, pag-aayos ng negosyo, pagpapagawa ng bahay o kaya ay pag-uusapan ng future ng pamilya. At pakiramdam ko, ito ang magiging simula ng mas stable na relasyon. Kung ikaw naman ay may boyfriend or girlfriend, may gusto akong sabihin, wag mong gawing kaaway ang katahimikan. Kapag hindi agad nag-reply, wag agad gumawa ng kwento. Kapag hindi agad tumawag, wag agad isipin ang pinakamasama. Dahil lang nakikita ko rito, hindi pagtataksil kundi stress, pagod, pressure. May partner rito na maraming iniisip pero hindi marunong magsabi. Virgo, ikaw ang klase ng tao na napakahusay mag-observe pero minsan hindi sapat ang observation. Kailangan mo ring magtanong at kapag ginawa mo yun, marami kang maling akala ang mabubura. May isa pa akong napansin, may isang plano kayong matagal nang gustong gawin, travel, business, live-in, kasal o pagbuo ng pamilya at pakiramdam ko unti-unti na tong gagalaw. Hindi man ngayong July mismo ha, pero dito magsisimula ang paghahanda. Para sa mga Virgo single, napaka-interesante ng energy ninyo kasi hindi kayo hinahabol ng love. Kayo ang hinahabol ng healing. At kapag gumaling na ang puso ninyo, saka lalapit ang tamang tao. May isang bagong tao ang papasok. Hindi siya loud, hindi rin siya sobrang romantic, tahimik, magalang at may maturity. Posibleng makilala siya sa trabaho, sa online, sa seminar, sa training o sa isang simpleng lakad na hindi mo naman planong puntahan. At alam mo kung bakit siya kakaiba, hindi siya magpaparamdam ng excitement, magpaparamdam siya ng peace. At minsan ang tunay na soulmate, hindi yung nagpapabilis ng tibok ng puso, kundi ang nagpapakalma nito. Pagdating sa trabaho, Virgo, pakiramdam ko may malaking pagbabago rito. May restructuring, may bagong supervisor, may bagong management, may pagbabago sa schedule o kaya may bagong sistema. Sa una, maiinis ka dahil ayaw mo ng biglang pagbabago. Pero sa huli, mas magiging maganda pala ito para sa'yo. May ilan ding Virgo ang mapapansin ng management, hindi dahil ikaw ang pinakamaingay, kundi dahil ikaw ang pinaka-consistent. At tandaan mo, sa trabaho, mas matagal ang epekto ng consistency kaysa talent na walang disiplina. Kung may negosyo ka, ito ang buwan para alisin ang mga produktong hindi na kumikita. Huwag matakot magbawas. Minsan mas lumalaki ang negosyo kapag marunong kang mag-let go ng hindi na gumagana. Para sa mga walang trabaho, kung naghahanap ka ng trabaho, may maganda akong energy para sa'yo. Pero may kondisyon, may opportunity, pero kailangan mong ikaw ang unang kumilos. Huwag hintayin ang tawag. Ikaw ang mag-follow up. Ikaw ang mag-submit ulit. Ikaw ang magtanong. May mga Virgo rito na halos sumuko na. Pakiramdam nila walang gustong tumanggat. Pero gusto kong sabihin ito. Hindi rejection ang nangyayari. It's preparation. May trabahong hindi mo nakuha dahil may mas magandang kumpanya ang naghihintay. Para sa mga nagbabalak mag-abroad, Virgo, napakaganda ng energy rito. Hindi ito guarantee dahil general reading ito, ngunit may symbolic na pagkakataon para sa ilan. Mas malakas ang vibration para sa Canada, Australia, Germany, New Zealand, Japan, Singapore. May ilan ding nakakaalis or makakaalis dahil sa student pathway, working visa, healthcare, engineering, IT, hospitality at administrative work. Pero may isang paalala, huwag magmadali sa pagpirma ng kontrata, basahin ang lahat. Tanungin ang hindi malinaw at siguraduhin legal at
maayos ang proseso. Para naman sa money energy, Virgo, ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng reading. Hindi ko nakikitang mahina ang pera mo. Ang nakikita ko, hindi mo lang napapansin kung saan ito napupunta. Parang maraming maliliit na gastos, subscription, online shopping, food delivery. Mga deserve ko ito at kapag pinagsama-sama, malaki na pala. Pero may magandang balita, may possibility ng bagong source of income. Commission, sideline, freelance, referral, bonus o online business. At pakiramdam ko, may isang Virgo ang makakatanggap ng perang matagal nang hinihintay. Refund, utang na mababayaran, final pay, incentive o settlement, pero wag mo agad gastusin. May paparating pang mas mahalagang panggagamitan. At gusto kong sabihin ito ngayong July, hindi ka yayaman sa laki ng kikitain mo. Yayaman ka sa talino mong maghawak ng pera. Virgo, may isang pangungusap na paulit-ulit kong naririnig sa energy. Hindi lahat ng umalis ay pagkawala. May mga umaalis para bigyan ka ng espasyo sa mas magandang darating. At pakiramdam ko kapag tinanggap mo ang katotohanan yan, mas magiging magaan ang buong ikalawang kalahati ng 2026. Virgo, ito ang pinakahuling bahagi ng reading at habang papalapit tayo sa pagtatapos, pakiramdam ko ngayon pa lang talagang nagsisimulang mabuo ang buong mensahe ng July. Sa simula ng reading, akala mo tungkol ito sa pagkawala. Sa kalagitnaan, akala mo tungkol sa paghihintay. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay na dahilan, hindi ka pinaghihintay ng universe para pahirapan ka. Pinaghihintay ka dahil may inaayos itong hindi mo nakikita. May mga pintuang nakasara ngayon, hindi dahil ipinagkakait sa'yo, kundi dahil may maling tao pang nasa loob ng buhay mo. At bago dumating ang tamang blessing, may kailangang munang umalis. Isang mensahe na paulit-ulit kong nararamdaman, Virgo. Pakiramdam ko may isang tao rito na ilang beses nang sinusubukang kontrolin ng lahat. Kinokontrol ang future, kinokontrol ang relationship, kinokontrol ang trabaho, kinokontrol pati ang magiging resulta. Pero napapagod ka at alam mo kung bakit. Dahil hindi mo trabaho ang kontrolin ng lahat. Ang trabaho mo ang gawin ng tamang hakbang, ang resulta, hayaan mong ang divine ang magdala. May isang pangungusap akong naririnig. Kapag hindi mo na hinahabol, doon ito nagsisimulang lumapit. At gusto kong tandaan mo yan. May ilan sa inyong Virgo na matagal nang nagtatanong, Lord, kailan naman ako? Bakit parang lahat sila umaangat? Bakit parang ako nandito pa rin? Virgo, hindi ka nahuhuli. Magkaiba lang ang timeline mo. Hindi porket nauna ang iba, mas maganda na ang magiging destinasyon nila. May mga punong mabilis tumubo pero madaling maputol. May mga punong mabagal lumaki pero daang-daang taon ang itinatagal. At pakiramdam ko, ikaw ang pangalawa. May isang taong babalik. May gusto pa ba akong sabihin? May energy ako ng isang taong muling lalapit. Pero hindi ko ito nakikitang reunion. Mas nakikita ko itong closure. Maaring humingi siya ng tawad, maaring magpaliwanag, maaring gusto niyang bumalik. Pero Virgo, sa pagkakataong ito, hindi ka na katulad ng dati. Hindi ka na basta-basta matitinag ng matatamis na salita. Mas pakikinggan mo na ang mga kilos, hindi ang pangako. At iyon ang pinakamalaking maturity na nakikita ko sa iyo. Virgo, may blessing na hindi mo inaasahan. Habang tinitingnan ko ang energy, may isang magandang surprise. Hindi ito jackpot, hindi rin ito instant success, pero ito ang klase ng blessing na magpapabago ng direksyon ng buhay mo. Maaring isang tawag, isang email, isang recommendation, isang bagong client, isang bagong trabaho, isang partnership, o isang opportunity na hindi mo naman hinahanap.
hinahanap. At kapag dumating ito, huwag mong maliitin dahil maliit man ang simula, malaki ang magiging bunga nito pagdating ng mga susunod na buwan. Napakaganda ng unang wisdom card mo. To the sea, ito ang card ng surrender. Hindi ito pagsuko. Magkaiba ang surrender at give up. Ang surrender ay pagtanggap na may mga bagay na hindi mo kailangang pilitin. Parang dagat, hindi mo mapipigil ang alon pero maaari mong piliing sumabay dito. May mga Virgo na pagod dahil pilit nilang kinakalaban ang natural na daloy ng buhay. At ang mensahe ng card na ito ay huminga, magtiwala. Hindi mo kailangang malaman ang bawat susunod na hakbang. Minsan isa lang ang kailangan mong makita at ang susunod na hakbang kusa ng lilitaw. At ang second card mo ay happy. Ito ang card na halos napangiti ako nang makita ko. Dahil pagkatapos ng mabibigat na energy, ito ang ipinadala ng universe. Virgo, matagal ka nang hindi tunay na masaya. Hindi dahil wala kang dahilan para ngumiti, kundi dahil lagi kang may iniisip. Lagi kang may responsibility. Lagi kang may inaayos. At sinasabi ng card na ito, panahon na para piliin mo rin ang sarili mo. Hindi selfish ang magpahinga, hindi selfish ang tumawa, hindi selfish ang tumanggi, hindi selfish ang maging masaya. May blessings na darating, hindi dahil pinaghirapan mo, kundi dahil deserve mo to. At pakiramdam ko may isang araw sa July na mapapangiti ka na lang at sasabihin mo, buti na lang hindi ako sumuko. Virgo, kung may isang bagay akong gusto mong dalhin pagkatapos ng reading na to, at ito yun, hindi mo kailangang tapusin ang buong hagdang ngayon araw. Isang baitang lang, isang tamang desisyon, isang hakbang araw-araw, at bago mo namalayan, nasa tuktok ka na. Huwag mong ikumpara ang timeline mo sa timeline ng ibang tao dahil ang buhay na para sa'yo, hindi kailanman mapupunta sa iba. Virgo, kung umabot ka hanggang dulo ng reading na to, maraming salamat sa oras at tiwala mo. Kung may bahagi ng mensaheng ito na nagbigay sa iyo ng pag-asa o linaw, i-comment mo ang salitang pinipili kong magtiwala. Para magsilbi itong affirmation, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa mga iba pang Virgo na makakabasa nito. At kung gusto mo pa ng tarot readings, astrology, birth chart guidance at spiritual messages, huwag kalimutang mag-subscribe sa Astro Luna Quest. I-click ang notification bell at ibahagi ang video sa kapwa mong Virgo, Sun, Moon or Rising. Hanggang sa susunod na reading.